May nagsasalita at sinasabi nito na Mr. Stick, siya lang ba? Ito pala si Bean at parang silang nanonood ng 3D, at kumakain ng popcorn, at sinasabi nito na parang matatapos na, pero kahit papaano parang may kasunod pa. Sinasabi ni Stick na oo, ang panandaliang takot ay isang pangkaraniwang pangyayari kahit na sa mga mortal. Pero yung vitality ni Greed ay sobrang abnormal, sa isip-isip ni Stick na kaya naman naniniwala siyang makakahanap siya ng breakthrough. Balik sa laban ni Greed, at sa isip-isip nito na malapit nang matapos ang duration ng immortality, at nabigo ang huling blow. Akala niya natural lang, dahil ang luck niya ay masama at hindi sapat ang kanyang skill. Naalala nito ang sinabi ni Agnes na kung ayaw niyang mamatay, lumayo siya sa daan niya. Nakangiting sinasabi ni Greed na huwag niya siyang pagtawanan. Kung takot siyang mamatay, wala siyang magagawa, pupunan niya ang mga pagkukulang niya kahit papaano. Ganyan lagi siya nananalo, hanggang ngayon, paatake na si Greed, at sumisigaw at sinasabi nito na hinding-hindi niya hahayaang kunin ng sinuman ang natitirang loot ng Bayan. Sinasabi ng system na ang natitirang duration ng immortality ay nasa 1 segundo. Ginamit ni Greed ang Unstoppable Advance, iniiwasan ang lahat ng pag-atake hanggang sa maabot ang gustong target sa loob ng 200 metro range. Napatigil na lang ang Demon Slayer, at intense na kumakain ng dalawa ng popcorn. Sinasabi ng system na ang duration ng immortality ay natapos na. Tinamaan ni Greed ang Demon Slayer, at may kasunod pa itong atake. At ginamit nito ang Pagma's Sword Dance, sa isip-isip ni Greed na para ma-maximize ang performance ng Sword of Passionate Selflessness, mas maganda ang multi-hit skills kaysa single-hit ultimate attacks. Ang Link ay nasa cooldown pa rin, ngunit hindi yun problema. Dahil ang superior skill nito, Super Link, ay available pa rin. Umatake na ulit si Greed at ginamit nito ang Super Link. Napapasigaw naman ang Demon Slayer sa natatanggap nitong pinsala. At sa isip-isip ni Greed na wala siyang pakialam kung ang Dark Element attacks ang magpapagaling sa kanya. Sinalansa niya ang bawat buff na mayroon siya, ang kalunos-lunos na pagpapagaling na yun ay hindi makakasabay sa pinsalang ito. Sinasabi ni Greed na siguradong natulala siya nang makita ang isang lalaking pinatay niya, na para sa iyo na may 1 HP, at walang iniisip na ipagtanggol. Hoy, Bonehead, gusto niya ba ng advice? Sinasabi ng system na ang epekto ng Blade of Enlightening Burning Passionate Selflessness ay na-activate, at ang Passionate Selfless State. Sa loob ng 20 segundo, triple ang lakas ng attack power. Ang evasion ay nagiging 79%, naging 0 ang depensa, at batid ni Greed na sa susunod, palaging iwasan ang sinumang baliw na magkarga ng nakahubad ang kanilang pantalon. Sa isip-isip ni Greed na kapag natalo siya ng tao imbes na demonyo, matatapos na ang misyon niya, Alex. Kapag ganoon, baka magkaroon pa siya ng pagkakataon na pagtawanan siya. Sinasabi ng system na tinalo mo ang Death Knight na si Alex. Nakuha mo ang ginawa ni Pagma na Alex Swift Gloves. Nakuha mo ang ginawa ni Pagma na Alex Mag-I-Tech Bayonet. Matagumpay mong na-purified ang ika-62 na isla, bilang purification reward, tumaas ng 1 ang iyong level. Napaupo si Greed at sinasabi nito na isang automatic pistol? Hindi ito ang ginamit niyang baril, di ba? Ito ba ang binabanggit ni Stick? May sumisigaw at sinasabi nito na Greed, at ito pala si Stick at sinasabi nito na nagawa niya. Napatayo si Greed at sinasabi nito na kahit papaano ay nakaya niya ito. Napahawak ito sa kanyang baba, at napangiti at sa isip-isip nito na ito ay mahirap, ngunit kapag iniisip niya ang tungkol sa pagnanakaw ng loads kay Agnes, ito ay talagang medyo masaya. Sinasabi ni Stick na wala na talagang natitira hanggat hindi nalilinis ang Bayan Archipelago. Gaya ng inaasahan niya sa kanya Greed, siya ang hero na hinihintay niya ng ilang dekada. Sa isip-isip ni Greed na masasakop niya ang lupang ito, at makakakuha siya ng loot, kaya sa palagay niya, siya ay isang bayani. Ang pagpapagalit sa kanyang mga kalaban ay isang bonus lamang. Sinasabi ni Greed na oo nga pala, halos hindi gumamit ng Devil Slayer exclusive skill si Alex. Maging ang mga kasanayan ni Ira, kapag nakikipaglaban kay Belial ay magkakaiba at makapangyarihan. Bilang isang klase na dalubhasa sa pagsugpo sa mga demonyo, mayroon pa itong mga kakayahan na kayang pigilan ang pagdidilim. Isipin niya ito, parang hindi rin gumamit ng special skills si Lantier bukod sa stealth. Higit sa lahat, parang iba ang performance ng mga nalalaglag na loot. Ang mga dating Death Knight ay nawala halos lahat ng kakayahan nila sa buhay.
Ito ang dahilan, hindi ba, bakit siya nakatitiyak na kaya niyang magtagumpay? Sinasabi ni Stick na tama yan, lalo pa silang nanghina matapos mawala ang kanilang master na si Pagma, to the point na hindi na sila karapat-dapat na tawaging legend. Nagbuntong hininga si Grid at napaupo ito, at sinasabi nito na halos hindi niya matalo ang mga kalaban ng ganoon, habang nasusunog sa immortality. Hindi, mas tumpak na sabihing nanalo siya sa karamihan ng mga laban na yon, dahil sa immortality. Hindi dapat siyang tawagin Overgeared King, kundi Immortality King. Sa isip-isip ni Grid na masyadong matindi ang pagdepende niya sa immortality. Umabot na siya sa puntong hindi siya mananalo kung wala ito. Kung hindi niya maayos ang bulok na habit na ito na nag-ugat sa kaloob-looban niya, wala nang hinaharap para sa kanya. Sinasabi ni Stick na kahit gaano pa sila kaina, kakaunti lang ang makakatalo sa mga Death Knight na dating mga powerhouse noong panahon nila. Ang dahilan ng tagumpay ay ang kanyang kakayahan, hindi ang kanilang kahinaan, kaya huwag niyang maliitin ang kanyang sarili. Sa isip-isip ni Grid na si Kraugle, Agnes at si Ares. Ang mga Great Demon, Saharan, at ang Eastern Continent Elites. Ang kanyang mga kalaban sa hinaharap ay lahat ay mga halimaw, paano siya makukuntento sa halos hindi pag-scrap ng mga tagumpay? Nagbuntong hininga si Grid at sinasabi nito na sa susunod na isla, mananalo siya ng hindi aasa sa immortality. Nabahala naman dito si Stick at sinasabi nito na didiretso siya sa 63rd Island na walang immortality. Sinasabi ni Grid na sinasabi niya na hindi siya aasa dito. Hindi niya sinabi na hindi niya ito gagamitin, pupunta siya kapag na-refresh ang immortality. Sa madaling salita, bukas, sa isip-isip ni Stick na siya ay nagtataglay ng parehong walang takot na kakayahang umangkop, at malaking pagmamataas, habang lubos na nalalaman ang kanyang sariling mga kapintasan. Yan ang mga katangian na karapat-dapat sa isang hari. Sinasabi ni Bean na Mr. Stick, maraming kakaiba sa beach sa likod nila. Hulihin niya sila para sa kanya, sinasabi ni Stick na oo, Bean. Maglibot sila sa na-purified na island na ito, mukhang namasyal na siya. At tinatanong nito si Grid kung bakit hindi niya man lang suriin ang baril at guantes. Dahil kabilang sila sa isang Death Knight na kakaunting mandirigma lang ang kayang talunin, tiyak na pambihirang bagay ito. Mukhang hindi interesado si Grid dito, at sinasabi nito na sabi niya nang hina siya diba? Siguro kung napalakas siya, tapos basura din ang mga item. Napailing si Stick at nagbuntong hininga, at sinasabi nito na ang pagkahumaling lamang sa bilang ay isang masamang ugali. Karaniwang linya ng guro, nag-stretch ang si Grid at sinasabi nito na ang mga item na nakuha niya ay hindi mawawala, at kung mayroon siyang oras, dapat niyang gawin muna ang kailangan niya. Kailangan niya rin ng isang bagay upang mabawasan ang kanyang masamang kapalaran. Try niya bang gumawa ng underwear? Nagtataka at sinasabi ni Bean na Grid, hari siya pero wala siyang underwear. Sinasabi ni Stick na ang mga immortal ay maaaring magbigay ng mga abilities kahit sa underwear. Umandar na naman ang pagkamanyak ni Grid at sinasabi nito na sa totoo lang, gusto niyang gumawa ng mga bagay tulad ng mga swimsuit. At paulit-ulit na sinasabi niya na kung ano ang dapat niyang gawin muna. Ano ang dapat niyang gawin? Ano ang dapat niyang gawin? Napakunot ang mga mata ni Stick at sinasabi nito na mamamasyal siya. Bahala ka na sa buhay mo, malaki ka na, sa isip-isip ni Grid na dahil dumating na ito, gagamitin niya ang kanyang oras ng matalino, sa halip na sayangin ito. Ang intermediate underwear production method ay maaaring gumawa ng hanggang sa rare grade, ngunit ang mga posibilidad ay grabe. 4 na notification ang sunod-sunod na lumabas at sinasabi nito na natapos na ang normal grade underwear production. Dahil sa epekto ng intermediate underwear production method, nakagawa ka ng rare grade underwear. Mayroong isang napakababang pagbabago para sa isang opsyon na matali. Clean underwear, grade, rare, durability, non, defense, 5. Agility plus 1. Sa pamamagitan ng paggawa ng rare grade underwear, lahat ng stats ay permanenteng tumataas ng plus 2. Ang katanyagan sa buong kontinente ay tumataas ng plus 30. Nakangiting sinasabi ni Grid na hindi na itinataas ng blacksmithing ang kanyang mga estatistika, kahit na gumawa siya ng epic grade, ngunit iba ang pananahi. Ngayong nakabuo na siya ng ilang luck stack, tingnan nila ang nakuha niyang lot. Ginamit ni Grid ang kanyang legendary blacksmith's appraisal. Observe ang target item sa mata ng isang legendary blacksmith. Kung ang item ay may mga nakatagong function, sila ay matutuklasan. Made by Pagma, Alex Swift Gloves, Grade, Legendary.
Defense, 130, guantes na ginawa ng bulk contractor na si Pagma na may legendary blacksmith. Tinutukan nila ang paglampas sa kahinaan ng Death Knight na si Alex, tagapag-alaga ng 62nd Island ng Bayan Archipelago. Tumaas ng 3 beses ang normal attack speed, napakunot ng mga mata si Grid at sinasabi nito na isang legendary. Pero iisa lang ang option, tataas ang normal attack speed ng 3 beses. Hindi bababa sa ito ay hindi batay sa pagkakataon, kaya ito ay matatag. Sa isip-isip ni Grid na ito ay isang common sense, ngunit ang mga kasanayan ay humaharap ng higit na pinsala kaysa sa mga normal na pag-atake. Ang kanyang mga sandata, kasama ang nabigong trabaho, ay natural na nakaset up upang mapalakas ang kapangyarihan ng kasanayan, kaya ito ay walang silbi sa kanya. Hindi, teka lang, ang selfless sword option, random na lumilikha ito ng napakalakas na black flames sa panahon ng normal na pag-atake. Ibig sabihin, kapag umindayog siya habang sinusuot ang mga guantes na ito, mas madalas na magti-trigger ang black flames. Ibig sabihin, na ang selfless sword na normal attack damage ay maaaring karibal sa skill damage. Ang guantes na dalubhasa para sa mga normal attack, na perpektong tumutugma sa pinakamalakas na espada, sa mga normal na pag-atake. Hindi na masama, at dahil ang pagpipilian mismo ay hindi espesyal, maaari niyang maabot ang 100% na pag-unawa sa pamamagitan ng disassembly at muling pagsasama, pagkatapos ay subukan ang mass production. Kailangan niyang mabilis na mag-refill ng treasury, para hindi siya maabala nina Rabbit at Lowell. Sinasabi ni Rabbit na kailangan nilang ayusin ang mga kondisyon para sa mass-produce ng Lantier Cloak, para sa Evil Eyes Kingdom. Bakit walang hotline si Grid? Tumatawa at sinasabi ni Lowell na hindi lang letigo ang dapat nilang ibigay. Dapat bigyan din nila ng mga carrot, sinasabi ni Grid na kung ganito kaganda ang gloves, paano naman ang magic engineering gun? Kung lumaban siya gamit ang automatic pistol na ito, baka mas maaga pa siyang namatay. Gumamit ulit si Grid ng appraisal, made by Pagma, Alex Magic Engineering Bayonet. Grade, Unique, Growth Type, Pistol Mode, Attack Power, 870. Mana Refining Speed, plus 60%, sa tuwing 5 pag-atake ang tumama sa parehong target, mayroong 20% na pagkakataong magdulot ng status effect. Sniper Mode, Attack Power, garantisado ang instant death. Aiming time, 10 segundo 2 minuto, depende sa distance, cooldown, 1 oras. Bayonet Mode, Attack Power, 1067, Thrust Attack Power, plus 50%. Karagdagang pinsala para sa bawat combo na na-achieve. Karagdagang pinsala para sa bawat combo na na-achieve. Rifle Mode, Attack Power, 1416, Mana Refining Speed, minus 15%. Rapid Fire Speed, minus 20%, ang pag-convert ng mode ay posible lamang 1 beses bawat 4 na segundo. Kondisyon ng paggamit, Devil Slayer, isang magic engineering bayonet na ginawa ng bulk contractor na si Pagma na may legendary blacksmithing. Sinasabi ni Grid na nakakabaliw ito, may rifle mode din. Talagang na-clear niya ito sa easy mode, sinasabi ng system na ito ay isang bayonet na maaaring mag-transform sa isang sniper rifle, isang bagay na hindi milepo, na nagbigay kay Pagma ng maraming inspirasyon, o kahit sinong dwarf craftsman ay hindi ma-achieve. At batid ni Grid na pero medyo nakakadismaya, dahil ito ay isang unique lang. Malinaw na sinabi ni Stick na si Pagma noong mga nakaraang taon ay ang kanyang kalakasan. Siguro dahil hindi siya expert, hindi niya napansin na na-decline ang skills niya pagkatapos makipagkontrata kay Ball. Baka tumaas lang ang standards niya. Maganda din ito kumpara sa armas na ginagamit ni Hira ngayon. Higit sa lahat, ito ay growth type, kung itataas niya ito ng maayos, dapat may higit pa, di ba? Huwag niya siyang biguin, Pagma, level 350 hanggang level 400 sa Lava Dungeon, malapit sa Reinhardt. May nagsasalita at sinasabi nito na sa wakas ay nakapasok na rin siya. Mahigpit ang waiting line, tinatanong ni Ibellen kay Vantner, kung nag-level na rin ba ang kanyang growth type item. Nakahiga si Vantner at sinasabi nito na nandito din pala siya. Ito ay sobrang sikat sa mga rankers dahil sa potensyal. Pinakamainam ang lugar na ito para sa mga nahuhulog na item at pag-level up, kaya huwag isipin ng pag-alis kapag nakapasok na siya. Sinasabi ni Ibellen na pero napakahirap ng karanasan sa pagpapakain dito, magtatagal bago gamitin bilang pangunahing item, di ba?
Sinasabi ni Tobin na tama yan, kahit isang taon na ang Elphinstone ring ni Grid, ito ay malayo pa rin sa legendary. Galit na sinasabi ni Vantner na pati itong normal na twin acts. 15 araw na siyang nag-hunting dito para pakainin ito ng experience, ngunit bahagya itong nakakuha. Masyadong sayang ang gastos, hindi niya kayang isuko. Nagbuntong hininga si Tobin at sinasabi nito na kailangan niyang tiisin ang hirap na yun hanggang sa huling grade, kaya paano pa nga ba ito nahahandle ni Grid? Sinasabi ni Vantner na tama, para sa isang taong mainitin ang ulo at napakaraming growth item, kakaiba siya at kalmado. Kahit kumapit sa kanya sina Jishuka at Yera, ang kapal niya. Kakaiba siya, nakangiting sinasabi ni Ibellen na si Grid ay baka hindi lang siya masyadong nag-iisip. Sinasabi ni Pixord na gusto niya din mag-isip ng wala. Bigla na lang ito bumagsak, at batid nito na ito ay masyadong mabagal. Growth-type weapons, hindi ba't mga armas lang ang mga ito na may mga kinakailangan na parang bundok na experience, para tumaas ang oras ng paglalaro? Ang mga taong gumawa ng disenyong yon ay dapat hulihin, tanungin at parusahan. Sinasabi ni Ibellen na lahat ay nagtataas ng growth-type items. Hindi niya rin kaya, dapat bang i-farm nila ang grid item para sa kanya? Sinasabi ni Tobin na napakaraming bagay na dapat gawin ni Grid kaya hindi siya makapag-focus sa isang gawain lang. Pero pag-check niya mamaya, umayos pa rin ang lahat kahit papaano, maliban sa romance, once na nasimulan niya ang isang bagay, dahan-dahan siyang umuusad, kahit unti-unti, yan ang nakakapagtaka kay Grid. Sinasabi ni Grid na ang pagkakaroon ng 4 na form ay kainahinala, hindi ba siya magiging lolo habang pinapalakas ito, dapat niya bang ibenta ito kay Yera sa mataas na presyo at i-refill ang treasury, sinasabi ni Stick na pero ginawa ito ni Pagma.